Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Yan. Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa ating lahat. Kamusta po kayo mga partners po natin dyan sa Hillcrest Family Life Baptist Church? Muli, nandito po ang inyong lingkod, si Preacher Majesty po ng Hillcrest 2 Cruz na Ligas. Ayan. At ngayong gabi po, magsama-sama po tayo muli sa pakikinig ng ating FV King at pong Faith Book a Day. Ayan. Napakaganda po ng ating mensahe na kung saan makikita po natin ang yung pagkakaugnay, yung katibayan ng pagkakaugnay natin sa Panginoon na siyang dapat po, no, sa atin, sa bawat isa. Sabi po sa John 15 verse 1 to 5, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pagkapurihin po ang salita ng Diyos, no? Alam niyo po, napakahalaga nito sa atin, lalo bilang mga mananampalataya at alagad ni Kristo. Ibig sabihin po nito, no, di ba, ayon nga sa nabasa natin, kinakailangang matibay ang pagkakaugnay natin ng isang sanga sa puno upang manatili siyang buhay, no? Kasi bahagi yun ng katawan niya, di ba ganun yung puno pag nakakabit siya sa sanga, pag nakakabit ang sanga sa puno, talaga namang lumalago ito, no? Lumalago at nagbubunga pa. At kaya nga bilang mga mananampalataya, ganun din sa atin, kinakailangang may matibay tayong kaugnayan sa Panginoong Hesus upang manatili tayong magbunga sa spiritual naman, ano? 'Di ba ganun din ang sanga? Ganun din 'yun ganun din siya. No, kumukuha siya ng lakas, pag-aalaga, proteksyon at sigla mula dun sa puno kung saan siya nauugnay, no? Pero ito ay madaling mamamatay at hindi na siya magbubunga kapag ito ay naputol na mula sa puno, 'di ba? Gayon din naman tayo. Hinahalin tulad ganun tayo hinahalin tulad sa talatang ito, no, na kung saan nagiging katulad tayo ng sangang hiwalay o putol na sa puno kapag napapabayaan natin ang ating buhay spiritual. Sa panong paraan, kapag binabaliwala natin ang salita ng Diyos, no? Madalang na tayong manalangin at tumatanggi tayo sa gawain ng Panginoon, no? Nagpapaliban tayo o nagpapaliban natin yung gawain ng banal na spirito sa buhay natin na siyang naglalayo sa atin, sa Kanya, no? Kaya nga kailangan natin dito isuko talaga natin ang ating buhay kay Jesus. Lagi tayong magsikap na makipag-ugnayan sa Kanya. At ugaliin natin ang araw-araw o bawat oras na pagsisisi at pakikipag-isa sa banal na Espiritu upang magawa nating mamuhay ayon sa Espiritu at mapagtagumpayan natin ang pagnanasa ng laman, di ba? Sinabi yan sa Galatians chapter 5 verse 16. No, ang pananatiling matalik na nakaugnay sa tunay na puno ng ubas ang tanging paraan upang patuloy na mamunga kahit sa katandaan. Sa Psalms chapter 92 verse 14 sinabi yan, upang sa pagtakbo ay hindi mapagod. Isaiah chapter 40 verse 31, upang hindi mapagod sa paggawa ng mabuti. And sa Galatians chapter 9 verse 6, chapter 6 verse 9, no? Kaya manatili lamang tayong may matibay na pananampalataya sa ating Diyos. Dapat yan sa lahat ng pagkakataon, no? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, tiyakin natin na nakatuon tayo sa Kanyang kalooban. Yun lamang po. Muli, magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayong manampalataya lamang sa Panginoon at maging matibay ang ating ugnayan sa Kanya. Sa ganun, hindi tayo nalalayo at hindi tayo na wawalay sa ating Diyos.
Diyos saan man tayo pumupunta, saan man tayo pumaparoon. Muli magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po sa inyo? At mag-iingat po tayo patuloy. Stay safe po and God bless.